guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Aries, ikaw ngayon nabibigyan ko ng reading ha. At as usual po, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at ma-heal nyo po ang inyong sarili at magkaroon po kayo ng self-love. Okay? So ngayon, Aries, ang tema ng ating reading, yung iyong true love. Damdamin ng iyong kapartner, ng person mo, na lampas pa sa iyong imahinasyon. Aalamin natin ngayon niya sa ating baraha. Ano ba ang iniisip niya sa iyo, impression niya, katangian niya, energy niya, sitwasyon niya, at yung sitwasyon mo. Aalamin natin yan. Okay? Kuha tayo ng baraha natin. Kinakabahan ako sa reading mo, Aries. Shift your energy. Be gentle with yourself. And clairvoyance. Clairvoyance, reaching out to spirit. Okay. Hindi ko na siya buhatin, Parang kinakabahan ako sa iyo, Aries. Okay. Aries, masasabi ko dito sa iyong mga baraha, sandali lang, ang dami ko nakakita dito, pasensya na Aries, teka lang, okay, Aries, okay, yung timing ng pagtatagpo nyo, ikaw, Aries, energy mo to, ito nakakita ko, malamang na ito yung mga panahon na nakaranas ka or makakaranas ka ng biglaang kaguluhan siguro, Kaya parang hindi ako makahinga kasi dito parang nag-exhale ka. Ang dami mong usok. So parang kaya pala ako. So kailangan mo exhale dito. Kasi merong mga biglaang kaguluhan kang magaganap, maaring sa trabaho mo, sa pamilya mo, or kayo ng mga barkada mo, kaibigan mo, mga coworker mo siguro. At maaring ito rin ang timing na masasabi kong natapakan ng pride mo. Natapakan ng pride mo. Or, ikaw, Aries, ay simpleng napahamak. Nasa sitwasyon ka siguro ng kapahamakan yung iba sa inyo, mukhang delikado itong kinalalagyan mong sitwasyon, hindi lahat sa inyo, so kayo na bahala mag-adjust, Aries. Baka yung iba sa inyo naganap na ito, maaring past, maaring kasalukuyan, or maaring ngayon pa lang magaganap. So ang Aries ay March 21 hanggang April 23, At nakakita ko dito, Aries, maaring eto rin ang timing na kinakailangan mong magbago. Kinakailangan mong magbago dito. Magbago sa everyday life mo, sa pamumuhay mo. Baguhin mo ang trabaho mo, or kung estudyante ka, baguhin mo. Maaaring baguhin mo ang course mo, or babaguhin mo ang mismong school mo, yung pinapasukan mo, At malamang na ito yung timing nyo na magtatagpo kayo. Kaya, let's say, babaguhin mo yun, magre-request ka sa company mo na ma-reshuffle ka, or mag-change ka, mag-abroad ka, or mag-change ka ng course mo from nursing
baka sa pharmacy ka, basta meron ka pagbabagong magaganap dito. Nagbibigay lang ako ng example, pero ikaw na ang bahalang mag-adjust. Baka sabihin mo naman, mali yan, o natural mali, dahil hindi lang iisang tao ang binibigyan ko ng reading. At kung gusto mo na ikaw, Aries, mabigyan kita ng reading, mag-request ka ng personal para yung enerhiya mo lang ang dun lang tayo magpo-focus. Okay? So, ito, Aries, kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Pero ito, nakakita ko sa baraha. So, merong pagbabago na kailangan maganap sa'yo, kinakailangan, At malamang na itong pagbabago na magaganap sa'yo, ito yung timing na magtatagpo kayo nitong person mo. Maaring itong person mo is yung pinakamasasabi kong true love mo, Hindi lahat sa inyo, So, depende yan, Aries. Kung merong pagbabago magaganap sa'yo, then may chance na magkatagpo kayo nito. Kung wala ka namang pagbabago, then malamang na hindi kayo magtatagpo nito. Depende kung gaano kabilis ang pagbabagong gaganapin mo sa iyong buhay, then ganun din kabilis na magtatagpo kayo itong person na to. At ito na rin kasi, Aries, ang timing na palitan yung mga makaluma mong paniniwala. Kung dati puro dasal ka lang, hindi ka marunong mag-meditation, So, eto na yung time para mag-meditation ka. Mag-aral ka ng meditation, or kung dati hindi ka marunong talaga totally magdasal, Then magdasal ka. Or hindi mo alam ang Biblia. Share ka lang ng share ng mga verses, ng mga John verses, ganyan-ganyan. Pero yung pinaka-Biblia mismo, hindi mo alam yung story ng Biblia. So, meaning, panahon na para baguhin mo yung makaluma mong pamamaraan. Okay? Yung makaluma mong paniniwala or yung pundasyon mo na madaling maguho. Kasi kinakailangan mo dito pagtibayin. Okay? Kuha na lang tayo ng dalawa dito. And dalawa na lang siguro dito. Ayan, nag-iingay yan yung aking mga ibon. Oops, sorry. Ayan, deception. Love yourself. See? Yan palagi kong sinasabi sa inyo. Love yourself first. Someone is wearing a false self-mask in this relationship. Your self-respect makes you more romantically attractive. Yan ang sinasabi sa iyo. Love yourself first. And then meron tayong moon. Kasi nga, malabo ikaw at dreaming way. So, dito makakabuti rin sa iyo na iwasan mo ang manakit sa kapwa mo. Okay? Iwasan mo. Baka pa sinasakta mo yung balikat niya. Papalo-palo ka pa sa balikat nito. Iwasan mo. Sorry joke lang yun. Pero eto sinasabi sa ng baraha. Makakabuti na iwasan mo ang manakit ng kapwa mo. Bakit? Dahil hindi mo namamalayan ang taong na-i-encounter mo, nasasalubong mo, ang coworker mo, classmate mo, Hindi mo alam kung ano ang soul contract na meron kayo. Kung siya ba ang soulmate mo, kung siya ba ang twin flame mo. Aries? Katulad po ng mga sinishare ko dito sa aking YouTube channel, Aries? Tungkol po sa inyong soul contract. Last time, nag-share ako about sa inyong soul contract, Aries, kung hindi mo napanood yan, panoorin mo, kahit yung yung mismong soul contract lang. Yun, kasi may nag-request sa akin, ma'am, ibahin nyo yung o sige, yun lang. Yung parting yun lang ang panoorin mo. Okay? So, yan ang masasabi ko sa'yo, Aries, Kasi hindi mo alam talaga kung sino yung mga taong na-encounter mo. At saka, huwag kang mag-expect, dahil sa may attraction or yung first time masasalubong mong tao or yung first time mo makikilala sa coworker mo, ganyan, may bagong trainee or may bagong transfer from other school, di ba? Hindi mo alam kung anong soul contract ang meron ka doon, pero andyan yung time na isnabero ka, hindi mo type yung itsura niya. Huwag ganun. Yung paiiralin mo yung first impression mo sa kanya. Okay? Kailangan be nice. Okay? Yan ang sinasabi sa'yo ng baraha. At, alam mo baka yung iba sa inyo meron kayong third eye. So, sasabihin ko lang, kahit na may third eye ka pa, Aries, kung ang third eye mo ay walang basbas ng Panginoon,
hindi ka magkakaroon ng malinaw na impormasyon. Okay? Mali everything. Hindi mo rin malalaman na yung twin flame mo kung totoo mo bang twin flame yan. Dahil meron ako nakakita ditong no? So, kailangan, para malaman mo yan, mabasbasan. Siyempre, ang pagbabasbas, kailangan humingi ka ng patawad sa Panginoon. Then, kailangan mo i-align itong 7 chakra mo. Pag na-align mo yan, ang Panginoon naman kasi ang mag-a-align. Ang sa iyo lang ay pagsusumikap. Okay? So, kailangan reaching out to spirit nakalagay nga. So, ayan nga sinasabi ko sa iyo. Aris, kahit na sabihin mo meron kang third eye, kung wala namang basbas yan, then, I'm sorry. Ikaw na makakaalam yan. Palagi kang confused dyan. At saka wag mong lilinlangin ang sarili mo. Aris? At yung iba sa inyong Aris, masasabi ko na, kuha lang ako ng kung kailan mo matatagpuan ito. Ayun, nag-iingay na. Ay, nakalimutan ko. Isara yung pinto. Oh my God, nakalimutan ko. Kaya pala maingay si Gigi. Pasensya na guys ha. Hindi na natin i-stop. Dire-diretso na tayo. Ganyan yung mga yan eh. Pag tahimik ako, tahimik din sila. Pag nagsalita na ako, magsasalita din sila. Hindi naman marunong magsalita. Ayan. Okay, Aris. Bago mo matagpuan ang iyong true love. Jajang, seek the truth and healing begins. See, kailangan mong mahil ang sarili mo. Kailangan mong mahil ang sarili mo. Ito, kung ano yung lumabas, ito na ang babasahin natin. So, Aris, kailangan mong mahil ang sarili mo. Malamang na hindi mo pa nahihil ang sarili mo. Kung ano man ang sitwasyon ng meron ka. Aris, ikaw ang mas nakakaalam, Pero, yung iba sa inyo, Aris, bago mo matagpuan itong true love mo or itong person na para sa'yo talaga, kinakailangan mo muna na makipag-break up. Baka siguro nasa toxic relationship ka, Kaya siguro dito healing begins and seek the truth. Kung talaga bang yan bang relasyon na yan, talaga bang gusto mo? Mahal mo ba yan? So, yun ang kailangan mo. Baka naman, mahal mo lang yung person na yan dahil meron ka nakukuhang benefits, Kaya, alamin mo talaga kung totoo bang yung pinasukan mong relasyon, ano ba ang meron kayo? Pagmamahalan ba talaga? Or meron pang ibang kaganapan or pangyayari na hindi mo maiwas-iwasan? So, yun ang sinasabi sa inyo ng baraha. So, kinakailangan mo muna makipag-break up, laslasin yan, lumabas ka. Ayan, hiwain mo yan at lumabas ka dito sa curtain. At kailangan mo, yung iba sa inyo, kailangan mo talaga makaranas din ng break up. Lalo na kung ito lang ang first na karelasyon mo, or hindi lang first, So, or tapusin mo yung mahinang relasyon na pinasukan mo, siguro magkarelasyon kayo pero palagi na lang kayong away ng away dahil mahina ang inyong pundasyon. So kung mahina ang inyong pundasyon, itong relasyon na pinasukan mo, makakabuti na mag-break up na lang kayo. Tuldukan mo na yan, tapusin mo na yan. Yung iba sa inyo, kailangan mo munang matuto kung paano babaguhin ang pundasyon, pananaw, yung pagdating sa pag-ibig. Baka yung iba sa inyo, medyo bata-bata pang edad. So, sa madaling salita, kailangan mo dito ng major shift. Okay? Dali lang, ha? Kasi reverse nga eh. Okay. So, yung ibang Aries, kung may karelasyon ka ngayon, na talagang mahina ang inyong samahan, yung tipong hindi na mag-work talaga yung inyong samahan, kasi tinan mo dito, labing-labing sila, nagkakaisa. Pati yung mga isda, pinapalibutan sila, pero naka-reverse, And then dito naman, kung titingnan mo, yung kahoy, na may mga tumutubong, ang tawag dito, dahon, which is reverse nga siya. So, meaning, mahina talaga yung inyong samahan, or hindi na talaga mag-work. Baka, etong mga, ang tawag dito, mga dahon na yan, naglagasan na yan, mga natuyot na. So, meaning, natuyot na pagmamahal. So, kailangan mo muna na magkaroon talaga ng karanasan dyan. Experience ang sinasabi sa ng baraha. Okay? So, dyan sa person mo, baka yung iba sa inyo, karelasyon nyo ngayon yung person na yan. So, matuto ka na palakasin mo ang inyong samahan.
pag-aralan mo yung inyong kaganapan, ano? At maaaring makakaranas ka or nakaranas ka na ng sakit dito, ano? Makakaramdam ka ng talagang kahinaan, pagkawasak dahil nga napunit itong dito, ano? Hindi naman pinunit. So, malamang na makaranas ka or nakaranas ka na or makakaranas ka pala ng pagkawasak. Pagkawasak ng iyong kalooban, ano? Pagkawasak ng iyong pride or paniniwala sa sarili, ano? So, Aries, sa ganyang kaganapan mo, dyan magbabago ang iyong pananaw. Parang, uy, may bagong curtain na nag-open. Ano to? Meron kang marirealize. Ganito pala ang, makikita mo yung yung, kumbaga mag-ano kayo, magto-throwback ka dito. Ano? At kailangan mo mag-throwback din. Para magbago yung iyong pananaw talaga, ano? Okay, Aries? Kailangan mo kasing malaman kung ano ang ibig sabihin talaga ng tunay na pag-ibig. Tunay na, true love. Ayun. Or ang ibig sabihin talaga ng true love. Ano ba ang true love para sa iyo, Aries? At anong mga paniniwala mo tungkol sa pag-ibig? Tungkol sa pag-ibig, sa mga bagay, sa tao, sa mga sitwasyon. At yung kung anumang sitwasyon, tao, kaganapan, ang hindi naglingkod sa iyong higher self. Ano? Highest self. So, kailangan magkaroon ka dito ng realization. Ano? Aries, okay? Alamin natin ang sitwasyon, energy ng person mo kapag nagtagpo kayo, ano? Ito, dalawa. Uy, potential, courage. Kaya usually sinasabi ko talaga, Aries, palagi kong sinasabi, lalo sa opening ko, na kailangan nyo talaga na magkaroon ng self-realization, self-awareness, kailangan mo rin mag-reflect. So, malamang yan sinasabi sa inang baraha, na wala ka niyan, Aries. So, itong person mo, ang energy niya kasi, may bulkan tayo dito. Kapag nagtagpo kayo nitong person mo, Aries, masasabi ko na, kasi courage ang nakalagay, pero mukhang nagsasalpukan yung alon dito sa mga bato, dito sa pangpang. Ito naman, yung bundok mukhang pasabog na, pero nakalagay potential, And then, meron tayong Ten of Cups and Ace of Wands. Then, Dreaming Way. Tapos, Moon. And Deception. Out of balance itong person na to, maaaring sa pera or sa mismong emosyon niya, yung kanyang damdamin, minsan, pabago-bago siguro, out of balance. Sumasalpok na lang siya kung saan-saan. Bigla-bigla na lang sigurong sasabog. At hindi rin din siya klaro kung ano bang gusto niya talaga sa buhay niya. Malamang na itong person na to, talagang out-balance siya. Tingin ko maraming kaguluhan ang nangyayari dito sa buhay niya, sa pamilya niya, maaaring iba sa inyo. Itong person na to, sa trabaho rin, marami siyang issue, marami siyang, kaya, palaging mainit siguro ang ulo nito, at meron siyang mga pagtatalo, sa mga tao siguro, kung sino man yun, nagkakasalpukan sila dito. Kasi nga, hindi siya klaro kung anong gusto niyang mangyari sa buhay niya. Out of balance, marami siyang responsibilidad, kaya kailangan akuin niya, gampanan niya, kaya, malamang ito siguro ang best timing ng pagtatagpo nyo. Aries, itong person na to, Kasi overload na siya, Kumbaga, stress na siya dito, Stress na tong person mong ito. Kuha lang ako ng baraha. Diyan. New love. This could be the one. A new person has
steered your romantic feelings. You've already met the romantic partner you seek. This could be the one you love. This could be the one you love. Yes, overload na itong person na to. Tingnan mo naman, gus-gus. Ang dumi na ng damit niya, oh. Parang, sobrang busy niya. Kayod dito, alaga sa mga bata. Tapos, wala, siguro, bata, baka kapatid, or ano, hindi ko lang alam, ano. Ikaw na bahala mag-ano dito, Aris, kung lalo na kung kakilala mo na to, or kung hindi mo pa na, baka yung iba sa inyo nakilala nyo na, ngayon nyo pala makakilala, ano. Ikaw na mag-adjust, ano. Pero, etong person na to, wala na, overload na siya, stress na, overwhelmed na siya sa mga kaganapan sa kanyang buhay. Kaya nga, gusgusin na siya rito, Ano? Kaya, naghahanap siya ng tao na mahihingahan. Ano? Kung kanino ba siya hihingi ng advice, tinan mo, inaabot na yung kamay, See? Nakita mo yan? Or, yung taong magpapasaya sa kanya, yung tipong pagagaanin yung kanyang kalooban, parang tinuturing siyang princess, pero bahala na kayo mag-adjust sa, kasi babae ito, lalaki ito, kung anong gender mo, Aris, hindi ko alam, ikaw na, anuhin mo na lang kung vice versa, okay? So, eto ang enerhiya ng person mo, ano? Kaya malamang naghahanap talaga siya ng new love, okay? Maaaring yung iba sa inyo, no, Aris, itong person mo, no, yung timing ng pagtatagpo nyo, yun naman ang timing ng pag-iwas niya sa pagiging, parang, meron din ako isa pang validation dito, parang, itong lalaki nanliligaw sa kanya, di ba, parang kinukuha yung kamay niya, pero at the same time, parang gusto niya rin tanggalin, So, malamang, itong person na to, yung timing ng pagtatagpo nyo, yun naman ang timing na pag-iwas sa pakikipagrelasyon. Bakit? Wala siya sa mood. Wala siya sa mood para makipaglandian, para makipagharutan. Hindi siya focus sa love. Okay? So, maaring gusto niya lang ng companion. Gusto niya lang ng kausap. Gusto niya lang ng yung taong makakabanding. Pero pagdating sa relasyon or karelasyon, para sa kanya, no thank you. Not yet ready pa siya dyan. I'm not yet ready. Sabihin niya pa siguro sa iyan, Aris. So, yan ang nakikita kong enerhiya ng person mo. At maaari din, itong person mo, Aris, hirap siyang balansehin talaga yung kanyang love life. Love life, working life, private life. Siguro magulo ang buhay nito, pamilya. May connection din kasi ito sa mga masasabi ko pera, tao, trabaho. Kailangan niya siguro magpursige dito, kumayod. Kaya nga gusgusin siya dito, madumi na yung kanyang tinan mo naman. Madumi na yung kanyang skirt. Talagang tinaas niya na dahil parang, di ba, pagka tayo maglilinis ng bahay, tataas natin yung pantalon natin, yung ating sleeve, di ba? So, eto siya. Parang, pag-iigihan ko to. Pero, hindi sa love. Yung iba hindi lahat. So, dun nga siya. Kailangan niyang balansehin muna yung kanyang love life, working life, private life. Tsaka yung pera niya, yung pakikisama niya sa sarili niyang pamilya, siguro meron din siyang issue, mga tao sa kapaligiran niya, may mga problema pa siya na malamang na hindi pa talaga nalulutas dahil malakas ang loob niya, pero malakas din ang loob niya na makipagsalpakan, tawag dito, harapin yung magtatalo ba sila, magbabangayan yung iba, hindi lahat, So, ito nakikita ko kasi yung alon sumasalpak dito sa bato. So, yan na nakita. Kaya sumasabog siya rito So, kailangan niyang lutasin yan. At hirap siyang labasan yung meron siguro siyang pinasok na kaguluhan, pinasok na dapat na responsible siya doon, hindi siya makalabas-labas. Dahil, kumbaga, na siya doon na-stuck sa kung ano man sitwasyon ang meron siya.
Sorry Aris ha, nag-ring kasi yung phone ko kaya in-stop ko muna ang pagdadabing at may pumasok po akong kliyente, pasensya na. Ay, o nga pala Aris, gusto ko lang po i-announce na mamaya ipapop up ko yung mga emails na pumasok sa akin, yung mga sinend yung question, mga nag-request ng serbisyo ko, Akashic reading, ano, and yung mga nag-request din ng tarot card reading, plus yung video call. Marami po ako kasing video call na request. Kaya siguro, pasensya na ha, Aris. Sa September, siguro mga hanggang second week ng September. Oh, sorry, wala akong kalendaryo sa paligid ko ngayon. Malamang sa hanggang September 15, fully booked na po ako. Kaya if ever na magre-request po kayo, Aris, ng personal reading or kung anumang serbisyo ko na gusto nyong ma-avail, mag-send lang po kayo, mag-inquire lang po muna kayo, Pero gusto ko lang ipaalam sa inyo na hanggang September 15 po ay fully booked na po ako. Okay? Ano na ba tayo? Yung katangian ng iyong person. Sorry, nakalimutan ko. Ayan. Okay, alamin natin ang katangian ng iyong persona. Hindi pala, iba pala yung persona. Person. Ganito na lang ha, kapag lumabas ng reverse natin siyang babasahin. So, meron tayong 4 of Swords and 8 of Cups at 5 of Pentacles and then 5 of Cups na reverse. Teka lang ha, patingin muna ng Okay. Katangian kasi ng person mo dito, Dito rin marami tayong Okay, get ko na. Alam mo, palagi siyang nalilito, which is meron din tayo kasi ditong moon, So, itong person mo, litong-lito na sa ang ugali nito palagi itong nalilito. Lito sa buhay, nalilito rin sa pakikisama sa mga tao siguro, pag-handle ng pera niya kasi pentacles, hindi niya siguro alam kung paano niya i-handle yung pera niya. Tingnan mo naman yung itsura niya. Nakayuko na yung ulo niya. So malamang na hindi niya kayang i-handle yung mga kaganapan na meron siya sa ngayon, Mga kaganapan na madali siguro tong kapitan ng anxiety, itong person mong ito. O yung iba sa inyo, hindi ko naman sinasabing chismosa ito, pero masyado siyang maraming impormasyon na alam. Kaya, baka nagtatrabaho to sa bawa sa mga barangay. Basta may mga connection mo sa maraming tao, sa municipal, sa city hall, ganyan, Or baka siya yung tipo ng tao na kapag may eleksyon, nangangampanya para sa mga kandidato. Hindi naman siya ang kandidato, pero siya nangangampanya, yung ganun. Sample lang yung sinabi ko ha, hindi ko nilalahat na Aris, na yung person yun, sample lang sinasabi ko. So may mga ganun siyang, malamang rumaraket siya at diyan siya kumikita ng pera. And then, yung pumapasok na pera sa kanya, hindi niya alam kung paano i-handle. Yung mga na-encounter niyan mga tao, hindi niya rin alam kung paano niya pakikisamahan. Kasi, hindi naman siya mismo involved doon Alam mo yon, kumikilo siya para sa iba, hindi para sa sarili niya. Kaya nalilito siya. Nalilito siya kung paano siya makikisama sa mga tao. And mas dumadami yung kakilala niya, mas dumadami din yung impormasyon na nasasagap niya, At sa ganung buhay niya, nai-stress siya. Hindi niya alam kung paano i-handle yung mga Kung hindi siya sasali sa mga ganyan, kaya niya Pero hindi baliktad So, umaapaw dito, nalalaglag yung tubig dito,
Kaya hindi niya nahahandle yung kanyang emosyon. Dahil ang cups ay yung emosyon, ano. Ito rin yung mga cups na, di ba? Nakatapon eh. Ito rin. Sana kung ganyan. Para at least nasasalo niya kung ano man yung dumating sa kanya, ano. Eh kaso reversed. And then ito rin. Yung cups dito reversed. Ano? So, natatapon. Kung ano yun, sayang eh. Ang dami niyang alam na impormasyon, ano. Kung matalino lang tong taong to, kaya niyang ma-handle yung pera niya o yung emosyon niya o yung mga impormasyon na sasakop niya, na natatamo niya, nakukuha niya sa mga tao, pwede niyang i-apply yun sa sarili niya. Ang kaso, hindi siya magaling doon. So, ganito ang katangian ng person na to, ano. Yan ang masasabi ko. Kaya stress to. Yan ang masasabi ko sa person na ito, ano. Maaari din itong person na to, Aries, ano, isa sa katangian niya, no, hirap din siyang pumili. Kasi ang daming cups. Hirap siya sa sobrang dami. Hindi niya alam kung anong pipiliin niya dito. Wala siyang lakas or tapang na pagpilian. Na which is dapat meron siya ditong courage, di ba? May potential. Pero wala eh. Wala siyang lakas. Wala siyang lakas na kung ano ba yung tamang dapat na pagpipilian niya. Kaya ang gusto niya, ano, masasabi ko, yung inihahayag sa kanya, yung katotohanan. Yun ang hanap niya. Or, kung papasok man lang siya sa isang relasyon, gusto niya talaga makikilala ng lubos. Or magpapakilala ng lubos sa kanya yung taong yun, yung bago sila maging magkarelasyon or bago kayo maging magkarelasyon nito. Ganon siya, Aries. At saka, palagi siyang alanganin. Hindi siya makapag-desisyon talaga ng agad. Hindi naman agad-agad. Hindi lang talaga siya makapag-desisyon agad. Hindi twice. Agad lang. Hindi agad-agad. Okay? Palagi niya hinahambing kasi ang dalawang bagay. Kung ano man yun. Just like ikaw, Aries, ano? Ihahambing ka niya kay, kanina ba? Ihahambing ka niya kay Taurus or sa ex niya. Ano? At doon niya hahanapin yung pagkakaiba niyo. At kung nasaan doon ang gusto niya. Na mukhang siya mismo, hirap din siyang pumili. Hirap magdesisyon. Baka yung iba sa inyo, itong person mo, dahil sa hirap nga siyang pumili, tatakasan niya na lang yung sitwasyon. Lalo na kung lumalalim na ang responsibilidad, iiwas na lang siya. Hindi na siya makakipag-ano. So, ganun ang kanyang kanyang katangian na masasabi ko. Alamin naman natin yung kanyang impression sa iyo. Ano, Aries? Anong iniisip niya sa iyo? Ano ang nararamdaman niya para sa iyo? Ano ba ang gusto niyang maging kalabasan niyo? Well, basta alamin natin yung kung ano man ang meron pa sa kanyang pag-iisip, sa kanyang nararamdaman. Oops. Meron na tayong dalawa. Kuha na lang tayong dalawa pa dito para marami tayong pagbabasihan sa ating mga baraha. Diyan. Lilies and Fox. Ayan, Lilies and Fox. Lilies and Fox. Tapos, show your support. Baliktad. Upright natin babasahin. Be in service. Be in service. Be in service. Ang dami niyang ano dito, ano. Tapos may ibon, may seahorse. Ang dami. Okay. Alam mo, itong person na to, no, ang impression or iniisip niya tungkol sa iyo, kasi tinan mo naman yung bulaklak. Mahilig ka siguro sa bulaklak. Ano? Ayan. Yung babae dito, nag-ano sa kanya. And then, dito naman, ito pet niya siguro tong fox na to. Tapos, dito naman, pinapakain niya yung seahorse. Parang ano to? Pinapakain niya ng seaweeds or yung mga baby, inaabot niya. Kasi seahorse din to, di ba? Well, anyway, mayroon na akong validation dyan. Ang impression niya sa iyo, Aries, masasabi ko na
iniisip ng person na ikaw ay compassion, mahabagin, control, balance, mukhang wise, mukhang elegant ang dating mo dito sa facts na to na baraha. Ayan, mukhang elegant, mukhang diplomatic ang tingin niya sa'yo, impression niya sa'yo, at meron kang pananagutan. Pananagutan siguro sa sarili or sa mga salita na binibitawan mo na malamang opposite sa kanyang paniniwala, sa kanyang pamamaraan, sa kanyang pag-iisip. Kaya itong person na to, nakikita ko na believe itong person na to sa'yo. Maring sa simula, pag nakita ka nito, yun ang magiging sasabihin, believe ako sa'yo, Aris, ganyan. Baka yan ang maging way ng pag-uusap niya, At tingin niya kasi sa'yo, hindi ka yung pabigla-bigla. Mukhang kalma ka dito habang nagpapakain ng seahorse. And then, tinan mo naman yung pag-open ng hands mo dito sa parang fairy na nag-offer sa kanya ng bulaklak. Di parang ang tawag dito, napaka maamo. Tapos yung mga ibon, di ba, parang mahal na mahal ka ng mga ibon. So, ang tingin sa'yo ng tao, ng person na to, na ikaw yung Aris na kalma ka lang. Hindi ka pa bigla-bigla. Yung damdamin mo, kaya mong i-control. Dahil nga siguro balance ka talaga, Aris, At may kakayahan ka na, ikaw ang Aris na may kakayahan ka na kontrolin mo talaga yung mga kaganapan, mga nararanasan mo sa buhay mo, kung anumang pagsubok, challenges, na natatamo mo, or natamo mo na before, So, malamang na meron siyang ganong klaseng image na nakikita sa'yo. Kaya, yung mga kasalukuyang buhay mo, na ginagamit mo yung emosyon mo ng masasabi kong nasa tamang pamamaraan, tamang pang-uunawa. Na yun ang tingin niya sa'yo talaga. Mahabagin kang tao, mapagmahal ka siguro. At saka, ako personally, nasa nakikita ako sa baraha, lahat, halos lahat At saka dito sa barahang ito. So, masasabi ko, ang isa pang validation ko dito, ikaw ang Aris na masasabi ko na emotionally mature ka. At kumpara sa person na to, kasi may volcano tayo at dito, medyo hindi na nakakita ng baraha, pero natatandaan ko naman ang image ng baraha, ibabalag natin ng konti. So, mas mature ka. Emotionally mature ka kumpara dito sa person na to. At ang impression niya sa'yo, pinahahalagahan mo talaga yung pamilya mo. Pero dito nakakita mo, pinapahalaga niya yung seahorse, pinapahalaga niya yung bulaklak, yung facts, dito rin may bulaklak, So, hindi ang bulaklak, tingin niya sa'yo, pinapahalagahan mo yung pamilya mo, siguro yung kinikita mo, yung iba sa inyo, kung may mga magulang ka, may magulang ka na, let's say, may sakit yung parents mo, or kapatid mo, or yung magulang mo, senior citizen na. Tapos nakakita niya yung pagpapahalaga mo, kung paano mo tinuturing yung nanay mo, yung tatay mo. So, tingin niya sa'yo talaga, kalmado ka, mapayapa ang mga kinikilos mo, kahit na meron siyang naririnig, kahit sabihin pa ng ibang tao na, yes, Aris, napaka-impokrit ang tao yan, napaka-impokrit ang tao yan, ganyan. Just like na, ginagamit pa yung pangalan ng Diyos, hindi naman marunong magdasal, hindi naman marunong pa-Diyos pa. So, meron siguro siyang mga ganyang klaseng chismis na nahahagap na image mo, Pero, ikaw mismo, Aris, siguro sa sinasabi mo sa sarili, alam ko, hindi ako tunay na madasali, ganyan. Pero itong person mo, hindi naman siya nakikinig sa ganun. Oo, pumapasok sa tenga niya, naririnig niya sa mga tao, pero hindi siya naniniwala. Hindi siya doon nakafocus. Yung iba sa inyo, itong person na to, maaring kaya siya lalapit sa'yo kasi malamang na meron siya makukuhang benefits. Kaya sa kabila ng pagkalito niya, mas nakafocus lang siya sa matatamo niyang benefits sa'yo. Kaysa sa mag-focus siya sa pag-ibig. Kaya yung iniisip niya, Aris, ikaw na lang ang, kumbaga, kasi hindi pa nga siya ready. Pero ikaw na ang bahalang mag-adjust sa kanyang kung paano
ang tawag dito, kung paano siya mag-a-approach sa'yo, Aries. Kung tatanggapin mo ba siya, kung nararamdaman mo ba na talagang ang hanap niya ba is talagang companion lang, yung makapag-banding lang, or talaga bang relationship ang hanap niya. Dapat ikaw ang makakaalam niyan, Aries. Mararamdaman mo dapat yan, At isa pa, Aries, para sa person mo, ikaw ay talagang maunawain na tao. Parang para sa kanya, ito si Aries, alam ko pag sinabi ko yung problema ko, mauunawaan niya ako, maintindihan niya ako. Yun ang nasa isip niya. Yun ang impression niya sa'yo. At meron pa siyang isang impression dito na iniisip niya na, kapag naging kami ni Aries, if ever na mag-focus ako sa, let's say, sa panliligaw, or mag-focus ako na talagang i-approach ko to si Aries, magpapansin, iniisip niya na kapag naging kayo at pinagsama nyo ang inyong mga kaalaman, iniisip niya kasi na magkakaroon kayo ng deep connection talaga. Sisisid siya rito talaga. Magkakaroon kayo ng deep connection. Deep connection and deep chemistry. Hindi naman deep chemistry. Good chemistry. And ano pa ba? Kaya meron siyang expectation din na pag naging kayo, maring malalim and malamang na rewarding ang magiging samahan niyo. Yun ang mga iniisip niya or namumuo sa isipan niya na kapag naging kayong dalawa. So, okay, Aries, yan ang resulta ng iyong baraha. Salamat nga pala, Aries, sa pag-send ng question, At mag-send ka lang ulit, Aries, para ako nang bahala mag-arrange kasi syempre hindi naman ito reading para sa isang Aries lang, So, katulad po ng sabi ko, kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it, okay? At kung ano ang intention mo, ikaw, Aries, ikaw ang nakakaalam kung anong intention mo, sa buhay mo. At ito lang sasabihin ko sa'yo, Aries, mag-iingat ka dahil bawat nasalitang binibitawan mo, nagbibitaw ka na kasi ng kontrata mo. Okay? Let's say, magpa-promise ka dito sa taong to, tapos hindi mo naman sisiputin. Kontrata na yun. Kumbaga, pinky, alam mo yun, sa Korean drama, di ba? Nagaganyan sila. Nagpipinky promising, ganyan. Ngayon, totoo yun. Meron ganun talaga. So, every time na hindi mo tinutupad yung binitawan mong salita, may karma yan. Kasi yung action mo at yung kung ano man yung intention mo, yan ang karma mo. May consequences yan. So, Aries, ikaw nang bahala, Okay? So, Aries, maraming salamat sa like, share, comment, at sa mga cross-watcher, maraming salamat. At naligaw po kayo sa akin channel at sa mga bago ko pong subscriber, thank you rin po. Namaste po. Bye-bye!